Converge 5Rexers, magpapalit na ng coach? Hindi naman sa kasalanan ni Coach Franco na natalo sila, pero ang bagay na ito ay maaari nilang gawin anytime para talaga ma-maximize ang buong potensyal ng team, especially sa mga final minutes na kung saan laging nagchuchoke ang Converge, gaya na lamang na nangyari laban sa Ginebra. Sino naman kaya ang pwede nilang ilagay na kapalit ni Coach Franco kung sakasakali man napapalitan siya? Tara! Sabi nila, overrated lang daw masyado ang Converge kasi sinasabi nila magiging number 1 independent team daw to at stopper ng mga big teams. Sinabi ko naman sa inyo na ang Converge young team pa. Oo naman, at magiging contender team sila kasi nagpapalakas, pero ang team na to wala pa talagang kasanayan sa playoffs. Yung alam mo na hindi pa masyadong alam kung ano ang gagawin sa final stretch ng laro. Ibig sabihin, hindi pa sila gaano kalakas dahil mababaw pa ang kanilang experience. Tinatalo pa nga sila ng Ross. Bago natin pag-usapan ng palit coach na yan, ano bang nangyayari? Under 5 minutes na lang natira sa huling quarter, medyo nagkakaroon ng kalituhan ng Converge sa kanilang mga plays kaya kapansin-pansin ang madalas na pag-turnover nila, lalo na yung kanilang mga big man. Si Stockton na dati nagiging savior ng Converge medyo tahimik ng konting performance pero somehow, na-manage naman niya na makakuha ng 12 points. Pinatahimik rin ni Japet Aguilar yung dalawang big man at nilimitahan ng rebounding department habang nakakuha naman ng parehong double digits. Kumbaga, para silang tinuruan ni Japet sa mismong court. Nagkakalituhan din sila sa depensa at parang pressured na talaga gumalaw. Wala masyadong nag-step up sa kanila. Sa mga pesky guards ng Ginebra, mukhang wala rin silang pang-counter. Unang quarter pa lang alam mo na agad na parang kabado ang Converge. Nakakahabol naman sila down by 2 points na lang sa first half pero ang bilis na kaalayo ng Ginebra. Yung field goals nila lahat sobrang baba. Kinain din ng maraming pito ang Converge at binigyan pa nilang Ginebra ng up to 22 free throws. Last 5 minutes napako sa 76 ang puntos nila. So ipagsama-sama mo yan lahat, ito ang resulta. At sa ngayon, hindi pa talaga nasubukan ng Converge na makapag-semis ni isa kahit gumastos na sila ng malaki. Bakit kaya? Sinisi ng mga tao ang umano katangahan ng Converge kasi bakit daw sila pumayag sa offer ng TNT sa kanila, which is para sa akin hindi naman yan ang main reason kung bakit sila natalo, although may impact din talaga. Sa totoo lang, kahit nandyan pa si Jordan Hedding, medyo may kaalabuan na matalo nilang Ginebra sa playoffs. Sa sobrang dami ba naman ng kanilang caliber players na kahit saang anggulo nakakatira, may maiwan ka lang saglit dyan, wala na. Kumpara sa Converge na poor shooting sila sa unang pagkikita pa lang. Tapos kung puro bad plays pa sila turnovers, mas lalo na. Kung sa tingin ng Converge boom nga ito ng magulong plays, sinong coach naman ang posibleng ipalit kay Coach Franco Atienza? Kung tamang dinig ko, baka si mismong Delta Pineda ang ipapalit. Noong nakarang buwan, siya din noon ang rumored na ipapalit kay Charles Steele. Pero hindi ko lang alam kung bakit di nila tinuloy. Ang huling option na ipapalit sa kanya si Brian Gurjan. Siya yung sinama nila dun sa SGA coaching staff. Pero hindi naman pwede mag-coach yung foreigner, maliban kung makakapangasawa ng Pinay guy ni Coach Team. Bali ang siste, gagawin lamang si Brian Gurjan bilang consultant, pero gaya ni Nenad, siya talaga ang gagawa ng mga shots. Sa palagay niyo effective ba to? Ba't di natin subukan? Tsaka si Brian Gurjan, subok na yan sa PBA nung pumasok ang Bay Area as guest team. Tsaka para sa akin okay naman si Coach Franco siguro naunahan lang ng kaba ng mga bata niya. Napansin ko nga rin, sa final stretch na 1 minute na lang ang natira, ang dami nilang mga pasahan at ilang beses din yung mga plays na sinasayang nila ang oras. Imbes na dapat mag-fast pace na kasi nauubusan sila ng oras, pwede pa sana yung fast break yung ibang plays, total yung legs naman sila at pabor sa kanilang mga takbuhan. Anyway, tapos ng laban pero may next time pa naman. Kailangan lang siguro ng Converge ng mas mahaba-habang panahon pa para masanay sa mga ganitong senaryo. Tsaka na technical nga pala si Alex Stockton dahil sa pagtapal niya kay RJ Abarrientos gamit ang sapatos. Parang nakita ko na yan noon kay Rico Mayer Hopper Yung biro-biroan ni Stockton, naparusahan patuloy siya.